Magandang araw mga loads. Yan, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Mayroon lang akong i-share, lalong lalo na sa mga baguhang technician, no? Na katulad ko na hindi rin gaano karami yung experience pagdating sa mga troubleshooting, pagkumpuni ng mga aircon. So bali ang i-share ko ngayon ay ano ba yung mga sign, na ang aircon na kuan siya, doon natin malalaman na sa bandang dyan na mayroon siyang leak. Yun, yan, mayroong leak. Kasi unang-una malaman natin na may leak, no? Kasi pag puputulin natin yung kuan niya, yung processing line or access valve, or dito wala nang refrigerant. So ngayon mag-leak test ka ngayon kung saan mo hahanapin yung leak. Pero makikita natin or mayroong sign na sa bandang dyan ay dyan yung mayroong leak. Medyo marumi yung kamay ko. Yan, ito yung mga malalaman natin kasi kung napansin natin yung dito parang siyang dry, no? Yan, no? Tingnan natin, hindi numikit yung kuha niya, yung palang rumi. Yan, dry. Parang pag ganyan natin, hindi sumama yung walang sumamang kuan. Kung mayroong mang sumama yung kuan lang pero ipapakita ko sa inyo guys na ano ba yung mga palatandaan na sa bandang dyan ay mayroong leak. Yan, unang-una kasi yan parang mayroong bakas na parang oil. Tingnan natin dito. Yan, tingnan natin. Pag ganyan natin, ayan, parang mayroong sumama na marumi. Lalo na dito. Yan dito, Yan, lumikit, lumikit agad, Yan, Yan. Kasi pag ganyan, malalaman natin mayroon din siyang rumi pero hindi siya basa. Dry na dry, pero yan, tingnan nyo, basa. Kung hindi man makuha sa camera, pero parang may kuha siya na basa. Yan, matagal na kasi ito hindi nagamit. Dumi siya pero dry, pero dito rumi siya pero basa. Yan, basa siya, basa. Yan, dito marami ito pati dyan yung mga dugtungan, yan, di dyan. Yan, kaya yan yung mga sign na mayroon siyang leak. Yan, kita nyo ba, basa. Yan yung sign na mayroong leak. Kasi pag dito tayo magkuan, rumi siya pero hindi siya basa. Di katulad dyan, kung napansin nyo, yan, yan, basa siya. Rumi siya pero hindi siya basa, dry siya pero marumi lang siya. Hindi katulad dito na yung kuan niya ay kapit na kapit yung basa. Ayan, yan ang palatandaan na. Kasi pag i-test kasi natin dyan, gamitan natin ng gauge, ay sigurado ako na napakaliit ng leak nito. Hindi agad magda-drop yung gauge nito. Yan, kailangan kapag mag-leak test ka nito, talagang titingnan mo mabuti at mag-pressure ka ng siguro 100 PSI. Yan. Pero ito, sign na yan na mayroon siyang leak sa bandang dyan, yung dugtungan. Kasi yung dumi niya ay basa. Yan, basa siya. Hindi katulad ng dumi dito, ganyan, marumi din siya sa mga dito pero dry. Dry siya. Yan. So yan, sign yan na mayroong leak dyan.
pati dyan. Yan, kasi wala na akong ibang nakikita, puro sila dry. Yan, pati dito na-repair na ito pero okay na siya ito. Yan, okay na, walang ibang walang dry. Dito talaga mayroon dito, dito din mayroon, pero matatanggal ito papalitan natin yung filter dryer dyan. So yan, yun lang ang share ko na paano natin malaman na ano ang mga sinyalis nasa bandang sa piping na dyan yung may leak, kasi yung rumi niya ay may pagkabasa. Yan yan, oil yan kaya hindi gaano ka ganyan, kasi pag malaki kasi yung leak talagang ramdam, pati dito sa gilid. Yan, aabot dito yung kasi pag labas ng refrigerant sasama yung oil kaya minsan aabot dito yung basa. Yan, pero siya dyan lang siya, talagang napakaliit ng leak nito. Yan, at sa yung refrigerant niya is 410. Alam naman natin yung 410 ay yung karga na ay napakarami, hindi katulad ng R22. Yan. So yun lang ang share ko. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bago ko magpaalam, huwag kalimutang mag-subscribe. Bye bye.